Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Glory, hallelujah! Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Kamusta na po kayo dyan, mga kapatid namin sa North, East, West, South, all over the world. Hallelujah! Ayan. Napakagandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, sapagkat muli na naman tayong mare-recharge because the Word of God is power. Ayan. But before anything else, bago tayo magpatuloy, tayo muna po'y humingi, of course, as usual, ng gabay at patnubay sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin, sa kalayaan, na kami makapakinig ng iyong magandang balita, ng iyong mabuting balita. So tonight, Lord, again, we ask for your abiding presence, your guidance, Father God, to give us the understanding that we need, Father God. Sapagkat inaamin namin ang aming kawalan, wala po kaming magagawa kung wala po kayo, Panginoon.
Kaya gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu ang aming dalangin. At sa gabi ring ito, Panginoon, empower each and every one of us ang gagamitin mo mula sa praise and worship, the band, the song leader, at sa magbabahagi ng iyong mabuting balita, Panginoon Lord, we ask for your double portion of your anointing. And may your name be glorified tonight, Father God. Hallelujah. Be the one to speak to your servant, Father God, sa gagamitin mo sa pagtuturo sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Father God. We're so thankful, we're so grateful. We bring you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Okay, we have some announcement, brothers and sisters. To all covenant members, isave po natin itong petsa nito, itong date nito, July 4. Yan, 2026. Alas 8 po ng umaga, 8 o'clock in the morning, and this is a Saturday. Yan, at Comfy Worship Center. We will have our covenant meeting. Mahalaga po yan, mga covenant members. I-save nyo na yan. July 4, 2026. Come before 8 o'clock in the morning. Ano ha? At tayo muling magkita-kita. At tingnan natin mga developments ng ating community. Ano ha? And of course, hindi natin makakalimutan ang mga nagse-celebrate ng kanilang special day. July 1, 2026. Happy birthday sa pangunguna ni Sister Marian Borja, Sister Elaine Redillas, Sister Hiraya Alina, and Brother Raleigh Apelado. Happy birthday, brothers and sisters, and enjoy your day. Brother Bong, pasok! Okay, happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Yan. Mga kapatid, handa na muli natin ating mga sarili. Tawagin natin ang mga kasama natin sa bahay upang sabay-sabay tayo magpuri sa ating Panginoon Diyos. So, let's welcome the praise and worship team. Ayan, magandang gabi po sa ating mga kapatiran na nasa bahay. Higit lahat kay Lord. Hello po mga kapatid, yan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po anumang oras po tayo nanonood sa ating mga tahanan. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakagandang pagkakataon na naman po na ibinigay ng Panginoon upang tayo ay makapagpuri, makaawit at makapagpasalamat sa Kanya. Kaya tayo po ngayon ay tumayo na dyan, kayo po ay nasa inyong mga tahanan pa, sumabay po kayo ng pag-awit sa amin para sa Panginoon. Amen. Lord, I will always speak of your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all times, that your faithfulness is as permanent as the sky. Palakpakan natin ang ating Amen. Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya tayo umawit ngayon sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hindi kami mag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami
matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Salamat, salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay walang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat, salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat sa'yo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Araw-araw ikaw ang hanap ko. Hallelujah. Laging naman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang mapangiti pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala na akong hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Pagkat pag-ibig mo'y sadyang wagas. Nang ako'y manganib kay Yahweh, dumaing, dininig niya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama nating ipagpuni. Hallelujah. Ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah.
we praise you, Jesus. Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, hindi po namin makakalimutan ang mga ginawa mo sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming sasambahin, aming pupurihin, aming dadakilain, sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang aming Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Wala na akong maghihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Jesus, kailangan kita. Jesus, Hallelujah. kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan. Huwag pababayaan. Yan ang samo ko, oh Jesus. Oh, Jesus. Kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Pupurihin, sasambahin kita. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin nagligtas. Para sa'yo lamang. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. O aking Diyos,
maglilingkod sa'yo habang may hininga. Pupurihin kang lagi, wagas na pag-ibig mo ay di nagmamali. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, O aking Diyos, o aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. hallelujah. O aking Diyos, ikaw ang aming pinupuri, ikaw ang aming pinararangalan. Hallelujah. Praise you, Para mighty sa'yo, God. Hallelujah. Glory, glory, glory to you, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you, my Jesus. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Praise you. Glory, glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Glory to God. Yan. Salamat, praise and worship team. Thank you, Lord. And tonight, let's welcome Minister Jeff Borja as he continues with the first chapter on our series on the book of Colossians. Yan. Siya po pagpapatuloy ng aklat ng Colossians. Okay, let's welcome my co-minister, co-patriarch, Minister Jeff Borja. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Yan, salamat sa ating praise and worship. Napakasarap umawit, magpuri sa ating Panginoon. Umawit ba tayo, mga kapatid? Sinambal ba natin ang ating Panginoon? Alam nyo, kapag tayo ay laging sumasamba, laging nagpupuri sa Panginoon, bubuhos ang masaganang pagpapala. O, pag sinabing blessing, hindi lang nakatuon yan sa pinansyal, mga kapatid. Sa lahat ng aspeto, lahat ng area ng ating buhay, nandun si Lord para tayo ay pagpalain, para abutin ang ating mga pangangailangan. Kaya tayo lagi nating pupurihin, lagi nating aawitan, lagi nating sasambahin ang ating Panginoon. So muli, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at gabi
sa ating mga kapatid, yung mga nasa abroad, mga patuloy na nakikinig, sumusubaybay sa ating midweek Bible study. No, welcome po sa ating Bible study. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Alam mo, pagpapala ni Lord ay laging nasa atin. No? Good evening din sa ating mga kapatid sa news. North, East, West, and South. Sa pagkakataong ito, gusto kong batiin din yung aking mga pinupuntahan ngayong mga assignment na ako po ay naka-assign ngayon sa lugar ng Nueva Ecija. So pinupuntahan ko dyan yung ating mga prayer meeting una sa Cabiao. Good evening po mga kapatiran natin dyan sa Cabiao, Nueva Ecija. At sa San Antonio, yan, kina Nanay Dame at sa kanyang mga kapatid. Doon sa Cabiao, si Nanay Bebe na magbe-birthday. Si Nanay Bebe, lagi kong binibiro yan kasi pangalan niya po Bebe. Ngayong birthday niya, 77 na. Sabi ko, ito ang 77 na, pero Bebe pa rin. Kasi ang pangalan niya po ay Bebe. Pero hindi naman siya naiinis, siya natutuwa. No, natutuwa yung ating kapatid. So marami na rin tayong mga kapatiran dyan sa Cabiao. So sa Bungabon, yan, nandiyan sina Nanay Del at ang kanyang mga kamag-anak, mga kapatiran, sina Kapitana, sina Kagawad. So at saka ibang mga kapatiran dyan. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ingat po kayo dyan mga kapatid. At syempre yung ating mga kapatiran sa Kabanatuan, sa pangunguna ni Mami Mercy at ang kanyang mga kasama. So hindi ko na po kayo isa-isahin, basta kayong lahat yan, mga kapatid, naway na kayo'y nasa mabuting kalagayan. At siyempre sa South at sa East, mga kapatid, good evening po sa ating lahat at lalong higit sa ating Panginoon. So ngayon po, ang ating pag-aaralan ay pagpapatuloy noong tinalakay ni Minister Elmer last Wednesday dito sa Book of Colossians. So natapos na po yung ating pag-aaral sa Book of Philippians. Ngayon po tayo ay nasa Book of Colossians. Alam nyo, ang dami nating natututunan, lalong lumalago ang ating pananampalataya, lalong lumalalim ang ating relasyon, ugnayan sa Panginoon, at lalong lumalawak ang ating pagkakilala sa Panginoon kapag tayo ay laging nakikinig at nag-aaral ng kanyang mga salita. So katulad nung pag-aaral po natin nung last week, tinalakay ni Minister Elmer yung Colossians chapter 1. Simula po yan sa verse 1 hanggang verse 23. Yun ang kanyang tinalakay po. Siyempre, merong mga natirang verses. Simula sa verse 24 hanggang verse 29. So ang Colossians ay binubuo ng 29 verses. So naghati po kami ni Minister Elmer at dito nga po tayo ngayon sa Colossians chapter 1, simula po sa verse 24 hanggang verse 29. At nais ko pong basahin sa ating lahat. So kung kayo po ay merong Biblia dyan sa inyong harapan, samahan niyo po akong basahin itong ating pag-aaralan ngayon sa Colosas 1:24 hanggang 29. Babasahin ko po sa ating lahat, mga kapatid, sa Tagalog po. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayoy, inihayag na sa kanyang mga pinili. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa
na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. Ito ang mensahe ng ating Panginoon. Yan. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang mangunguna sa aming pag-aaral. Lalong-lalo na po sa akin, tinataas ko po ang aking kawalan. Puspusin niyo po ako ng karunungan na nagmumula sa inyo. Lagyan ng salita ang aking mga labi. Lahat ng mumutawi galing lamang sa inyo at ito'y magiging pagpapala sa lahat ng mga makikinig. Mag-penetrate, Lord, ang inyong salita, ang iyong word sa aming mga puso. Wala po akong magagawa kung ikaw ay wala. Speak to us. Kami pong lahat ay matangmang makikinig. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Purihin ang ating Panginoon. Katulad po ng nabanggit ko kanina, ito pong ating pag-aaral ngayon ay pagpapatuloy noong sinimula na pag-aaral ni Minister Elmer sa Colossians 1. Simula sa verse 1 hanggang verse 23. So kung titingnan po natin yung title, no? Yung title dito sa ating binasa, sa Tagalog, ang title niyan, si Pablo'y naglingkod sa iglesia. O sa English naman, Paul's labor for the church. So hindi po ibig sabihin ng siya ay naglingkod sa simbahan, kasi di ba minsan kapag tayo, pag nasabing simbahan, lalong-lalo na sa mga provinces, di ba, pag sinabing simbahan, ang nasa isip agad natin, gusali o building. Pero ang simbahang tinutukoy dito na pinaglingkuran ni San Pablo, yung mga mananampalataya dito sa lugar ng Colossae, pag sinabi kasing church, sa Greek word ay ekklesia. Ibig sabihin ng ekklesia, the called out ones. Ito yung mga pinili, tinawag ng ating Panginoon para sa kanyang gawain, maging bahagi ng katawan ni Kristo. So, itong letter ni Paul ay kakaiba. Itong letter ni Paul sa mga taga-Colosas ay kakaiba. Bakit ko sinabing kakaiba? Di ba tayo, alam naman natin na merong iba't ibang uri ng sulat. Merong iba't ibang uri ng letter. Merong mga sulat para sa tinatawag na, di ba, demand letter, promissory, yung iba naman, excuse letter. Naalala ko nga noong ako po'y nag-aaral pa, malimit gumagawa yung aking mother ng excuse letter. Kasi po ako'y tamad pumasok, tamad mag-aral. Akala nung nanay ko, ako'y nasa school. Biglang merong darating sa bahay, yung anak mo, nakita ko doon sa sa gubat. So hindi po ako tumutuloy ng school, ako po'y naghahanap ng gagamba, nagtatago sa mga bukid, at ayaw ko pong mag-aral. Kaya yung mother ko, laging gumagawa ng excuse letter para ako'y makapasok ulit. So, ito namang letter na to, meron di ba meron ding letter na love letter. Kayo ba ay nakagawa na ng sulat, mga kapatid? At doon sa inyong sulat, ano bang nilalaman? O nakatanggap na ba kayo ng sulat? O, di ba merong minsan ang sulat sa inyo? Magbayad ka na ng utang mo. O minsan naman, huwag ka nang mag-alala, binayaran ko na, ako na ang magbabayad sa utang mo. Di ba? Pero kakaiba yun. Pagka merong nagsabi na sa sulat na huwag ka nang mag-alala, ako na ang magbabayad ng utang mo, nakakalakas yun, di ba? So ngayon dito, para sa akin, ang tawag ko dito sa letter ni Paul sa mga taga-Colossae,
love letter. Kasi nga, sabi ko nga po, kakaiba itong sulat ni San Pablo. Kasi kung in-address niya to sa mga believers sa Colossae, pero kung iisipin po natin tayo, ilagay natin yung ating sarili doon sa sinulatan ni San Pablo. Kapag ikaw yung sinulatan nito, kumbaga, baka mabagbag yung saloobin mo o yung damdamin mo, matouch ka doon sa nilalaman at ma-encourage ka na magpatuloy doon sa iyong gawain na paglilingkod para sa ating Panginoon. Kasi pag binasa po natin yung nilalaman, grabe yung sulat dito ni San Pablo. At kung ating nga pong titingnan at pag-aaralan, ano nga po ba ang nais ipakita dito sa sulat na ito? So, tingnan po natin mga kapatid. Unang-una, yung nabanggit niya doon sa verse 24 na meron siyang paghihirap. Pero sa kabila ng kanyang paghihirap, siya po ay nagagalak. So makikita natin dyan yung his joy in suffering for the church. No? His joy in suffering for the church. Ang pangalawa, his commission to fully preach the word of God. O yung kanyang tinatawag na relentless drive to preach the gospel. Relentless drive to preach the gospel. So pag sinabing relentless drive, ito yung unstoppable, no? Unstoppable, or ito po yung continuous push to achieve goals. So itong si San Pablo, ganun siya magpagamit sa ating Panginoon. Dahil alam naman po natin kung paano niya naranasan yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kahit sa tingin niya ay mahirap para ito sa Panginoon, talagang nandun yung kanyang pagpupursigi, yung kanyang sigasig para doon sa tungkulin na ibinigay sa kanya ng Panginoon. So, yung sigasig na to, kaya nga sabi, unstoppable, hindi mapigilan, no? Na paghayag, pagangaral, pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. So, yang sigasig na yan, yung alab na yan, ganyan po ang dapat na ating pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kumbaga, walang makakapigil. Hindi kayang pigilan. Di ba sabi nga doon sa Timothy, in season or out of season, tayo ay maghahayag. Tayo ay magpipreach. No? I-share natin ang Word of God. Ganyan si Saint Paul, mga kapatid. At ang pangatlo, so yung una, his joy in suffering for the church. Pangalawa, his commission to fully preach the Word of God. At ang pangatlo, he explains, o ipinaliwanag niya, o binigyan niya po ng linaw, he explains the mystery of Christ dwelling among the Gentiles. No? He explains the mystery, yung hiwaga, mga kapatid, of Christ dwelling among the Gentiles. Yan naman ay matatagpuan natin sa verses 26 to 27. So, his dedication to teaching, pang-apat to, his dedication to teaching, aiming for spiritual maturity through the power of Christ. His dedication to teaching, aiming for spiritual maturity through the power of Christ. Sabi niya dyan, through the power of Christ sa verses 28 to 29. So, hinihikayat ni Paul na at pinapayuhan niya ang mga believers dito sa Colossae na lumago, magpatuloy sa paglago, at huwag matitinag anuman yung mga narbabalitaan o naririnig nila tungkol sa mga, siyempre, meron diyang issue, mga kapatid. Maring iyan yung napag-aralan natin nung nakaraan. So, kung bakit naibalita ni Epaphras dito kay na San Pablo
yung nagaganap dito sa sa Colossus, kaya siya ay sumulat. So hinihikayat niya at pinapayuhan na ang mga mananampalataya dito ay patuloy na lumago at huwag matitinag sa kanilang pananampalataya. So ang turo dito sa Colossus 1:24 to 29 ay nakasentro sa paghihirap, no? Sa paghihirap ni San Pablo para sa iglesia. Ang hiwaga ng Diyos na inihayag at ang pangangaral niya upang iharap ang bawat mananampalataya na ganap kay Kristo. Napakaganda naman ng layunin ni San Pablo na nais niyang matulungan ang mga mananampalataya na lumago, makakilala ng lubusan sa Panginoon, at higit sa lahat, ito, sabi diyan, no, na maiharap sa Diyos, kay Kristo, na ganap. No? Grabe pala itong ito. Kaya sabi ko nga, ito yung yung love letter. Kasi, bakit ko sinabing love letter? Di ba halimbawa, tayong mga member, halimbawa, meron kang mga pinagdaraanan, biglang minessage ka, isa sa ating mga elders, isa sa ating mga worker, tapos yung message, makakatulong sa'yo. Di ba? So, ano ba yung mararamdaman mo? Di ba, halimbawa, meron kang pinagdaraanan, tapos ime-message ka. Yung pangalang pagka nagpapadala tayo ng mga, ngayon kasi sa mga messenger, nakakapagpadala tayo ng mga words sa ating mga kapatiran. Alam nyo ba na yung word na naipabadala, ang dami ng ginagamit si Lord para yung word of God ay lumaganap sa pamamagitan ng pag-share sa messenger na doon sa pag-post sa Facebook. Minsan pag nabasa ng mga kapatiran, lalo-lalo na kapag may pinagdaraanan, biglang magme-message na sila ay biglang lumalakas, nako-comfort, nai-encourage. Kaya itong sulat ni St. Paul ay napakahalaga, no? Kaya nga ang tawag ko love letter, kasi pag ikaw yung nakabasa, hindi pwedeng hindi matatouch yung heart mo, no? Kaya dito pa nga lang sa verse 24, yung sabi niya dito, tingnan niyo yung bungad niya sa verse 24. Sabi niya, nagagalak ako sa aking paghihirap, alang-alang sa inyo. Now I rejoice in what I am suffering for you. No? Ako'y nagagalak sa aking paghihirap, alang-alang sa inyo. So doon ba, hindi ka ba matatouch? Pero pag tinignan mo, meron po bang nagagalak, no? Kapag ka merong paghihirap? So, kayo ba mga kapatid, kayo ba ay nagagalak kahit merong paghihirap? Parang ang hirap nun, Meron ka ng paghihirap, tapos ikaw ay nagagalak. Pero si St. Paul, sabi niya dito, siya ay nagagalak kahit merong paghihirap. So masaya siya na tinitiis ang hirap para sa iba. So, di ba tayo halimbawa sa ating paglilingkod sa ating kapwa, kayo ba kapag ka naglilingkod sa inyong kapwa, kayo po ba ay masaya? Siyempre sa paglilingkod, di ba sa serving involves suffering. So sa paglilingkod, meron talagang paghihirap. Halimbawa, sa paglilingkod natin kay Lord, ang paglilingkod kay Lord, yan? Masaya, masarap. No? Masayang maglingkod sa Diyos, masarap maglingkod sa Panginoon. Kayo ba'y masayang naglilingkod kay Lord? Di ba doon sa awitin, masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos, lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon, di ba? So, hindi lang masaya, kundi masarap maglingkod sa Panginoon. Minsan nga, ang biruan, pinakain ka na, may take out pa.
Di ba? May Sharon pa. Hindi po yan. Pero biruan lang yan. Pero talaga, ang tunay, masaya, masarap maglingkod sa Panginoon. Pero ang totoo, sa kabila nung kasiyahan, sa kabila nung masarap na maglingkod sa Panginoon, meron din pong paghihirap. Meron ding paghihirap. Halimbawa, di ba meron po tayong team ng Bicol? From Kaybiga to Sorsogon. Yan, tanungin natin yung mga pumupunta diyan. Kayo po ba ay hindi nakakaranas ng pananakit ng puwet? Di ba? Ng likod sa haba ng biyahe? O madali lang po ba ang pumunta ng Bicol? Siyempre, sa totoong buhay, hindi, mayroong hirap kasi unang-una, ang dami mong dadaanan. 'Di ba? Ang haba nung lakbayin. Tapos pagdating mo doon, yung mga pupuntahan mong gawain, yung karamihan sa nag-outreach sa atin na sumasama doon, mga senior. Yung mo, sasakay ng bangka, aakyat ng bundok. So merong paghihirap, pero pag tiningnan mo sila, yung mga post po nila, doon sa kanilang Facebook, pag pumunta sila sa gawain, parang hindi naman nahihirapan kasi yung saya nila. No, yung saya nila na kahit merong hirap na pinagdaanan, pero yung madatnan mo, yung mga tao na nandun yung kanilang willingness na at sila'y naghihintay na makarinig ng salita ng Diyos, nawawala yung pagod, napapalitan ng kagalakan. O meron din tayong team ng halahala. Sa team ng halahala, marami ring mga lahat dyan na sumasama, halos senior din lahat. Kaya pag yung mga worker na kasama, nagdadrive, nag-aalalay, umaakay, di ba? Sa mga senior, bago ka pa makarating doon sa mga prayer meeting. Pero pag nakita mo yung mga kasama natin, yung kanilang kagalakan, kahit yung iba talagang meron ng tungkod, iika-ika, pero humahayo, nandun yung hirap, pero nandun yung kanilang kagalakan. Yung kanilang kagalakan, mga kapatid. Naalala ko nga ang Mami Ligaya, nung siya po'y nabubuhay pa, nabigyan ako ng pagkakataon na magmaneho sa kanya nung siya po'y nabubuhay pa. Marami naman po kaming mga manggagawa nagpapalitan na nagdadrive sa kanya. Dumating yung time na ang Mami Ligaya, dahil dun sa kanyang diabetes, nagkaroon na ng mga komplikasyon. May time na inaatake siya, nanghihina siya. Ngayon, ang sabi ngayon ng mga anak o mga manggagawa na ang sabi, magpahinga na kayo. Diyan na lang muna kayo sa kwarto. Huwag na kayong umalis. Sagot ng Mami, hindi. Doon ako lalakas. Yun ang aking kaligayahan. Yun ang aking kagalakan. Kahit ako'y merong nararamdaman, hahayo pa rin ako. Imagine na minsan, nandun ka sa Tugigaraw, biglang pag may tumawag, sister, ganito, biglang sasabihin sa'yo, punta tayo ng Mendez, punta tayo ng San Pablo. Pero from Tugigaraw, didiretso ka ng, ano ba yan, from north to south. No? From north to south. Pero kahit merong paghihirap, nandun, nakakaranas nga kami noon, meron kami, di ba merong wheelchair, merong oxygen doon sa sasakyan. Nagdadala na po kami ng sarili niyang oxygen para pag sinumpong, mag-o-oxygen na lang siya. Pero hindi mapipigilan. Kahit merong paghihirap, nandun pa rin yung kagalakan. Alam niyo kung bakit? Kasi katulad ni Paul, meron siyang pinaghuhugutan nung kanyang kagalakan na kaya kahit meron siyang paghihirap na pinagdaraanan, sabi niya, ako'y nagagalak. Kaya pala yung sabi niya sa Philippians 4, verse 4, rejoice in the Lord, and I say it again, rejoice. Alam niyo mga kapatid, yung kagalakan, dapat meron tayong pinaghuhugutan. Hindi pwedeng masaya ka lang pero walang pinaghuhugutan, pinagmumulan, walang pinanggagalingan yung iyong kagalakan. Di ba? Pag tinanong ka, bakit ka masaya? Bakit ka nagagalak? Wala lang.
Hindi pwedeng wala lang yung iyong kagalakan. Ang taong masaya, na wala lang, kaya siya masaya, ano yun, delikado po yun. Kaya tayo masaya, di ba, halimbawa, nakagraduate yung anak mo, na talaga namang yung paano mo siya na pag-aral, talaga sabi nga, iginapang mo, tapos biglang, ngayon, umaakyat na sa stage, nakatapos na ng pag-aaral, hindi ka ba matutuwa dyan? So, merong pinaguhugutan yung ating kagalakan, mga kapatid. Ganon din si Saint Paul. Kaya siya ay nagagalak kahit merong pagsubok, mga kapatid. Kaya binanggit niya rito, binanggit ni Paul kung bakit siya nagagalak kahit merong paghihirap. So, sapagkat sabi niya dito, doon sa kanyang sulat, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia ng kanyang katawan. So yung reason bakit siya'y nagagalak sa kabila ng kanyang paghihirap alang-alang sa mga mananampalataya, sabi niya, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. So hindi ipinapakita dito o hindi nangangahulugan na si Saint Paul ay hindi satisfied doon sa ginawa ni Jesus ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. So hindi po yun ang gusto niyang iparating dito, na hindi siya satisfied doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus, kundi dahil siya ay tumutupad, Siya ay tumutupad sa pagkatawag sa Kanya. Tumutupad lamang siya sa pagkatawag sa Kanya, sa Kanyang tungkulin bilang tagapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya makikita natin dito yung Kanyang dedication, na kahit nasa kulungan, patuloy pa rin nagpapagamit kay Lord. Kahit merong paghihirap, patuloy pa rin nagpapagamit sa ating Panginoon. Kaya nga pag tinignan natin yung kanyang sulat na yon, nakakalakas ng loob yun, lalo na sa mga, di ba, yung mga tinitingnan mo, kinikilala mo mga leader, na kahit merong mga pinagdadaanan, pero nandun pa rin yung kagalakan. Halimbawa, sa mga magulang, totoo naman na sa pamilya, hindi pwedeng walang suffering . Pero halimbawa, kung ang tatay mo, nanay mo, pag may problema, nakasimangot, galit, tapos ultimong pusang umingaw, pak, isang pusa ka, umalis ka dyan. Pag tinanong mo, ano po bang problema nyo? Problema pala, walang pera. Di ba maano yun makikita ng mga anak mo na sa pag-handle mo ng problema, di ba? Wala yung kagalakan. Pero tingnan nyo, kahit merong problema, pero parang wala lang, masaya ka pa rin. Di ba nakaka-encourage yun? So yun si Saint Paul, na kahit merong paghihirap, naandun pa rin yung kanyang kagalakan. So yun, na siya ay tagapaghatid ng mabuting balita. Kaya nga po doon sa verse 25, sabi niya, ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. So si San Pablo, knowledgeable siya na siya ay chosen, Siya ay pinili. Handpick siya ni Lord. Kaya kahit meron siyang paghihirap, gano'n na lamang yung kanyang dedikasyon sa kanyang gawain, sa tungkulin na inatang sa kanya. Dahil alam niya na siya ay pinili ng Panginoon. Di ba doon sa Acts 9, verse 15, kung titingnan po natin, doon sa mga naunang verse, inutusan sa isang pangitain, inutusan ng Diyos si Ananias na puntahan si Saulo pa noon si Saulo doon sa lugar ng Kalyeng Tuwid, Kalyeng Tuwid, para sabihin na pinili siya
ng ating Panginoon si Saint Paul. Nung una nga, parang nag-i-struggle pa si Ananias kasi kilala niya si Saul, si Saulo. Kilala niya na mamamatay tao, pinabapatay yung mga mananampalataya, kaya nga pumunta ng Damascus para humingi ng authorization letter, para meron siyang parang katibayan na pwede niyang gawin yung gusto niya sa mga mananampalataya. Pero pinapunta pa rin siya. Kaya doon sa Acts 9 verse 15, sabi dito, tingnan nyo, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Grabe pala tong yung pagkapili sa kanya. Imagine na napakalawak ng ipagagawa sa kanya ng Panginoon. Ipapangaral si Kristo sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Sa verse 16, ipinaunawa sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. So before pa lang, meron na siyang kumbaga, sabi nga, advance si Lord. Kumbaga, meron ng pauna na sa iyong tungkulin na iaatang sa iyo, merong mga tiisin. Kaya gano'n na lamang si Paul na kahit na siya'y merong paghihirap, siya po ay nananatiling nagagalak. Kasi alam niya na sa kanyang gawain, hindi puro sarap, hindi puro ligaya. Merong suffering. Merong suffering, pero siya po ay nagpapatuloy doon sa kanyang pagkatawag. Sa kanyang pagkatawag. So, imagine yung hiwaga na sa mahabang panahon, yung hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming saling lahi, ngayon inihayag na sa kanyang mga pinili. Imagine na si San Pablo, alam naman natin yung kanyang yung kanyang background. Pero bilhin mo na mapagkatiwalaan sa malawak na gawain, mapagkatiwalaan sa mabuting balita. Grabe yung ating manggagawang si San Pablo. At sabi dito, sa kanya ni-reveal yung matagal ng panahon na itinago sa salit-saling lahi. Siya ang pinagkatiwalaang ihayag ito sa mga hintil. So, inihayag yung dakila at kamanghamanghang hiwaga na walang iba kundi si Kristo. Kaya doon sa verse 27, tingnan nyo niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil. Di ba pag sinabing Gentiles o Gentile, kasama po tayo dyan. Kabilang tayo sa mga hintil. Mga kapatid, kaya thank you Lord na merong mga puspusang nagpagamit. Sabi ko nga kanina, unstoppable. Nakaabot sa atin yung Word of God dahil merong mga ginamit. Nakarating sa atin, nakilala natin, nagkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa mga papakinggan nating salita ng Diyos, nabuo, nabuild yung faith natin sa ating Panginoong Jesucristo. So ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya dapat tayong magpasalamat mga kapatid sa ating Panginoon dahil merong mga pinili ang Diyos na kahit sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, merong mga paghihirap, nagpapatuloy pa rin. Nagpapatuloy pa rin para matupad yung hangarin ng Diyos na ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. At salamat din kay San Pablo na talagang simula nung siya ay binago, naka-encounter kay Lord, siya po'y puspusang nagpagamit sa ating Panginoon. Kaya pwede nating tularan, gayahin,
imitate yung dedication, yung kanyang pagiging dedicated ni Paul sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga 'di ba sabi doon sa Romans 12:11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Yan, meron po bang tamad? Yan, sabi sa Bible, huwag pakanin ang tamad. So sabi sa Romans 12:11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. No, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi, be on fire before you expire. No, be on fire before you expire. Kasi darating yung time na bench na lang tayo. Kasi masakit na ang buto, mga buto, hindi na makalakad, ayaw ng payagan ng mga nanay o ng mga anak, di ba? Na lumayo yung mga nanay kasi nga may mga edad na. So habang malakas pa, o lalo na rin yung mga kabataan, no, yung mga kabataan, paggamit tayo kay Lord, mga kapatid. Ito ang ating maging buhay, ang laging paglingkuran ng Panginoon. At sabi nga, be a good starter and good finisher. Sa verse 28, yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo, ang lahat ay aming pinaalalahanan. So, di ba sabi nga, ang paalalay gamot sa mga taong nakakalimot. So, ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng buong kaalaman, full of wisdom. Kaya yung karunungan na kay Paul, yan ay karunungang mula sa ating Panginoon. So bakit daw? Upang maiharap namin sa Diyos, no? Upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Yan din po ba tayong mga lingkod ni Lord? Yan din po ba ang ating layunin na ang mga tao ay mabahaginan, mahikayat na lumapit kay Lord upang magkaroon sila ng tunay na pagbabago? Kaya yung katulad dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, na nandun yung sinasabi ni Paul na yung layunin niya, yung layunin ng Diyos ay layunin niya rin na ang mga tao ay maiharap kay Kristo ng walang bahid, walang dungis. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:23, now, may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Yan ang layunin ni San Pablo. Higit ang ating Panginoon na tayo maiharap ng walang bahid, walang dungis. So all we have to do is to cooperate. And lastly, sabi sa verse 29, ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamamagitan ng kapangyarihang kaloob sa akin ni Kristo. So ibig sabihin ni Paul na ang kanyang pagpapagal at pagsisikap ay hindi galing sa sarili niyang lakas. No? Hindi galing sa sarili niyang lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na kumikilos sa Kanya. So hindi sa Kanyang sariling lakas, hindi sa Kanyang husay, hindi sa Kanyang galing, kundi sa kapangyarihan ni Kristo na kumikilos sa Kanya. Kaya yung hirap, no? Kaya yung hirap, ang kanyang kaya niyang harapin, no? Yung hirap na kanyang pinagdaraanan. At sa kanyang pagharap, siya ay masaya at nagpapatuloy upang matupad niya ang ipinagkatiwala sa kanya at ang ipinagagawa sa kanya ng ating Panginoon. Kaya katulad ni St. Paul, gawin po natin mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Huwag tayong huminto, huwag tayong magsawa na ibahagi si Kristo anuman ang ating kalagayan sa buhay. Kung may paghihirap, sabi diyan, magalak ka pa rin. Kasi mahirap na ikaw ay may pinagdadaanan
tapos hindi ka pang masaya. Sabi nga sa Proverbs 17:22, ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Ngunit ang taong malungkutin, unti-unting namamatay. Ano man na yung kalagayan, ano man ang sitwasyon ng ating buhay, piliin po natin ang maging masaya. Sapagkat alam po natin na kasama natin ang ating Panginoon. At ano man ang iyong sitwasyon, huwag tayong hihinto, huwag tayong titigil, walang makakapigil, walang makakapagpahinto na ibabahagi natin ang salita ng Diyos, si Kristo, sa lahat ng tao. Magandang gabi po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the